Eto, mainit na balita. Grabe to. Lumilitaw na nga ba ang pagka-unfair ng FIBA pagdating sa rules nito? Matapos lumabas ang balitang plano ng Jamaica na bumuo ng isang super squad para sa Olympics na kinabibilangan ng mga NBA stars. Ano nga ba ang magiging epekto nito sa mga bansang tulad ng Pilipinas na tila sobrang higpit ang nararanasang restrictions mula sa FIBA, lalo na pagdating sa eligibility ng mga players para sa Gilas Pilipinas? Pero bago yan, like and subscribe lang mga kabady para sa latest basketball news and highlights. Sa napabalitang bumubuo daw ng elite team ang bansang Jamaica para sa paghahanda nito sa LA Olympics, umugong na naman ang mga usapin patungkol sa passport eligibility rules partikular sa ating Gilas Pilipinas. Target nga ng bansang Jamaica na makuha ang serbisyo ng mga NBA players, at hindi lang basta-basta NBA players dahil may mga pangalan sa liga ang nais na makuha ng Jamaican national team. Sa inilabas na lineup ng Jamaica ay kasama ang mga NBA players na sina Scottie Barnes ng Toronto Raptors na ang tatay ay isang Jamaican, Isaiah Stewart ng Detroit Pistons na ang tatay din ay isang immigrant mula Jamaica, Devin Vassell ng Spurs na ang tatay din ay pure Jamaican, at ang kambal na sina Amen at Ausar Thompson na ayon sa mga ulat ay ang tatay nila ay from Jamaican heritage at nag-aasikaso pa lang ng passport sa ngayon para makasama sa binubuong lineup ng Jamaica. Pero teka, tama ba yun? Bakit ngayon pa lang sila kukuha ng passport? Eh di ba may rules ang FIBA na dapat makakuha ka ng passport bago ka mag-16 kung gusto mong i-represent ang isang bansa? Pero bakit parang magiging exemption ang dalawa sa rules ng FIBA kung sakaling ma-approve sina Amen at Ausar? Balikan natin kung bakit magiging unfair ito sa lahat ng maliliit na bansa, partikular sa Gilas Pilipinas na matagal ng question ang passport eligibility rules na to. Una, sa kaso ng Gilas Pilipinas, maraming talented na Phil-foreign players ang naapektuhan nito. Halimbawa, si Jordan Clarkson, Filipino ang ina niya, proud Pinoy. Pero dahil nakuha niya ang Philippine passport niya after 16, hindi siya pwedeng ituring na local player. Kaya kahit eligible naman siya sa puso at dugo, under FIBA rules, isa lang siya sa pwede mong gamitin na naturalized. Imbes na tignan ang kabuuan ng identity ng isang player, kinakahon sila ng FIBA sa rules na hindi naaayon sa realidad ng maraming bansa. Hindi ito problema ng mga malalaking bansa na puro homegrown. Pero para sa Pilipinas na maraming dual citizens, ito ay malaking disadvantage. Ang SBP mismo, humiling na sana naman ay maging mas bukas ang FIBA sa ganitong sitwasyon. Pero so far, wala pa ring malinaw na pagbabago. Dagdag pa ang napakahirap ng approval at sobrang mabagal na proseso nila, gaya na lang ng kaso ni na Benny Boatwright at Quentin Milora Brown na malapit ng mag-isang taon at wala pa rin malinaw na desisyon sa mga dokumentong naisubmit ng SBP. Samantalang ang ibang bansa, parang mas madali ang proseso. Kaya lumalabas na parang may double standard o hindi pantay ang application ng rules ang FIBA. Ang pinakamasakit siguro, parang hindi iniisip ng FIBA kung paano makaapekto ang mga rules nila sa basketball development ng mas maliliit na bansa. Sa mga bansa na hindi kasing yaman o kasing organized ng USA or Spain, ang naturalization ay isa sa mga paraan para mapalakas ang programa. Sa Pilipinas, malaking tulong ang mga tulad ni na Brownlee at Clarkson sa pagangat ng kalidad ng laro. Pero dahil sa sobrang limitasyon ng FIBA, napuputol ang momentum ng team. Halos imposibleng makabuo ng long-term program kung laging may eligibility issue. Ang tanong, hindi ba dapat ang goal ng FIBA ay i-promote ang global growth ng basketball, hindi hadlangan? Nakakalungkot kasi ang daming aspiring players ang hindi nabibigyan ng pagkakataon. At ang daming fans ang naiinis kasi parang hindi binibigyan ng halaga ng FIBA ang konteksto ng bansang tulad natin.